nabigyan ng interim release ng ICC. Diba? Dahil unang-una, palpak si Kaufman, walang medical result, si PRRD, next month pa daw. Kaya mag-apply na naman tayo ng interim release na yan. Kaya sabi ko ngayon, kapangyarihan ako nadudukot dyan kay PRRD eh. I-share nyo ho itong video natin mga ka-update kung sang-ayon ho kayo dito kay Miss Maharlika na etong Marcos administration at ang ICC ay nagsasabuatan. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Pag-usapan na ho natin itong ginawa at panggagamit ho nila kay Pangulong Duterte. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo. Diretsa na ho tayo sa ating punto de vista. Kidnap na nga ng yawa na mga bangag ang Pangulong Duterte. Ayan, ilagay ko lang dyan mga palangga para nakikita nyo itong mga kajotahan nitong mga hayop na ito. Ngayon, mga kababayan, sabi nga, wala na tayong magagawa sa ngayon. Okay, dahil si Bangag ay nakipagsabuatan sa ICC. Kinidnap niyan. Alam niyo kung saan niyo gawin yan, mga alpot? Si Bato ang gamitin niyo, tsaka si Senator Bongo. Yan, dapat yung petisyon nyo dyan sa Supreme Court, yan applicable yan kasi hindi pa naaaresto. Diba? Hindi pa nakikidnap yung dalawa. Yan nyo dapat gamitin yan. Ngayon, mga kababayan, hindi na nga nabigyan ng interim release si PRRD. Dahil unang-una, planado naman talaga ng gobyernong Bangag. Okay? At ang ICC, nakipagsabuatan yan. Sabi ko nga sa inyo yan, expose ko yan, na nag-check-in yan sa Maidas Hotel. Alam ni Zaldi ko yan. Okay, kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte, alam ni Remulla, nakipagsabuatan sila. Wala na pong kontrol ang Korte Suprema natin. Kahit nasabihin pang, sabi ko kahit 1 bilyong signature pa, mga kababayan, wala nang kontrol ang Supreme Court kasi nasa ICC pre-trial chamber na. Nasa kakulong na si Pangulong Duterte, nasa detention na. Di ba ang sinusunod na nga yung kadyotahang Rome Statute? Akala ko ba nagtatalinuhan ng mga putang inang ito? Yung yun na siguro na sobrahan na ng katutusok ng formalin niya, mga utak ninyo sa pagpaparetokin ninyo, mga hayop kayo, kaya gumagamit na naman kayo, ginagamit nyo, tay kami naman, tay kami naman, I stand with Duterte. Uy, mga kaibigang abogado ni Pangulong Duterte, pwede ba? Kastiguhin nyo yung mga yawa. Alam nyo ba pwedeng kasuhan yung mga yan? Data Privacy Act? Di ba? Wala na pong sakop ang mga yawa dyan sa Korte Suprema dahil sa ICC. Yeah, mga yawa dyan sa Supreme Court, wala na dahil wala na nga si Pangulong Duterte dyan eh. Ito nga mga kabdin, mukhang malabo nga naman ho yung ginawa ng Supreme Court. Bakit ho? Kasi nga, kung kailan nandyan na ho sa The Hague ICC si Pangulong Duterte, doon lang ho sila gustong, alam din na, magbigay ng papaliwanag itong kampo ni Marcos Jr. para ano pa nga ho ba? Diba? Parang malabo ho yung ginagawa ho kasi nila. Malabo na ho yan. Kaya ngayon makaka-update itong ginagawa ng Supreme Court, parang napaghahalataan din ho silang, alam nyo na. Hindi naman ho natin sinasabing may kinalaman, pero meron din ho kasing umuugong-ugong na di umano, itong Supreme Court, may connection kay Marcos Jr. Hindi pa ho natin alam yan, mga update. Nasa sa inyo ho yan. Kaya, pag-usapan na lang muna ho natin itong si Miss Maharlika. Kahit na ano pa sabihin ng korte dyan sa atin, ipalabas na si Pangulong Duterte. Ganyan, kahit sabihin ng korte, dahil, for whatever, sabihin ng Supreme Court, ilabas nyo na, i-release nyo na si Pangulong Duterte. Susundin ba yan? Ha, mga bugo? Susundin ba yan sa Korte Suprema? Sabi nga kahit 1 billion ang perma, kahit isama pa ang buong perma ng mga alien sa ibang planeta, mga kababayan, kahit iutos ng Supreme Court, kahit umiyak tayo, magwala tayo, pag ayaw ng ICC, i-release ang PRRD. Dahil nakipagsabuatan na nga ang mga bangag. Hindi mapipigilan o hindi mai-release sa kadyotahang resolusyon na yan. Saan nyo gagamitin yan? Ha, mga putang ina ninyo kayo. Akala nyo kayo lang magbura marunong malutong? Ako ang ako ang promotor ng malupit na mura, mga jutang din na kayo. Nasobrahan ba kayo dyan sa pagpapatusok dyan kay Baker? Ayan, i-add sa natin.
nagpaparepair kayo ng mga nguso nyo, ng mga mukha nyo, pati bilat nyo siguro, na sobrahan na sa formalin, sa katutusok. Wala po mga kababayan, sa mga nagpaparepair ng mga OFW, binibiktima kayo. Makinig kayo kay Maharlika. Okay? Dahil kahit kailan, kunin ko lang yung sash natin. Okay? Alam mo, busy ako kanina, nagtayo ako ng Christmas tree eh. Nagtayo ako ng mga dekorasyon na ganyan. May, ano na kasi tapos na ang mga ano. Suot ko itong vindicated ko. Diba? Suot natin si vindicated. Miss Vindicated. Mga kababayan, wala na pong saysayan para makinig kayo sa akin. Dahil dito, sa totoo tayong lahat, binababoy kayo ng mga, kung nagpapanggap na suportado daw si Pangulong Duterte, kahit po gumulong yung mga alpot, kahit magpaitot sila, kahit sakmalin nila ang buto ng mga Supreme Court justices dyan, mga hinayo pa kayo, hindi na mailalabas, wala nang saysay ang gagawin ng Supreme Court. Dahil pinagkanulo na nga nila si PRRD eh. Doon pala mga ka-update, no, nung sinukuho nila sa Banyaga si Pangulong Duterte, tila no comment yung Supreme Court dito. Tapos ngayong ilang buwan na hong nakakulong si Pangulong Duterte, 8 months, 7 months, doon ho sila umaaksyon. Kaya marami rin hong nagagalit dito sa Korte Suprema na tila gawa-gawa na lang ho nila yan at binibigyan ng konting aksyon si Pangulong Duterte. Tingin niyo ho ba mga ka-update, itong si Marcos Jr. at ang Korte Suprema totoong may dikit? Tanong ko lang ho sa inyo, nasa sa inyo ho yan. Tingin niyo ho ba, meron ho ba silang connection? Kaya hindi ho nakikialam ang Korte Suprema noong sinuko nila sa Banyaga si Pangulong Duterte. Anong kadyutang signature campaign na yan? Diba? Paano mo pipigilan yan? Pag-arrest kay Pangulong Duterte, bobo ba kayo? Na-arresto na nga PRRD, nakakulong na, na-detain na. O, nagdunong-dunungan kayo. Tapos ngayon, ano sabi ng ating Team Alindog, nagpo-post daw sila na kailangan mag-explain si Kaufman. O ano, dati inaway-away niyo ko, mga hayop kayo. Na binubolja kong bugo na Kaufman. Ngayon, sasakay na naman kayo doon sa narrative ko na talagang walang kwenta yung ano na yan, yung Kaufman na yan. Ha? Nasobrahan na kayo sa katutusok sa pagre-retoke ninyo. Sabi ko, kahit hamalon nyo ang buto ng mga justices, kahit ipatuslok nyo lahat, pati sakipay nyo, mga yawa kayo, hindi na mailalabas si Pangulong Duterte when it comes to that kadyotahang, ano yan, urgent request for resolution, biga-biga, alpot-alpot, patutot. Diba? Wala na yan. Sabi ko nga mga kababayan, kung bagong inaresto si Pangulong Duterte, yan applicable yan. Diba? Sabi nga ni Sin, pati nga habeas corpus wala nang saysay after 8 months. Yes. Diba? Hingin pa yung mga ID lahat. Wag kayo, sabi ko sa inyo, sa akin kayo makinig. Dahil Miss Vindicated, wag din sa mga alpot, ginagamit ang pangalan ni Pangulong Duterte. Kayo nga, mga lawyer na kaibigan ni Duterte, pakasuhan nga itong mga putang inang ito. Diba? Anong urgent request? Sa aresto. Na-aresto na nga eh. Diba? Anong na-request dyan sa Korte Suprema na yan? Hindi nga siya nabigyan ng interim release ng ICC. Diba? Dahil unang-una, palpak si Kaufman, walang medical result, si PRRD, next month pa daw. Kaya mag-apply na naman tayo ng putang ng interim release na yan. Kaya sabi ko, kapangyarihan ako nadudukot dyan kay PRRD eh. Diba? Kung may pakpak lang ako, matagal ko nang dinukot yan dyan. Tapos yan, gagamitin nyo na naman? Anong kadyutang petitisyon na yan? Diba? Ano ito, mga kababalangga? Alam niyo, my God, dininay na tayo. Nakulong na si PRRD. Pepetisyon ka pa sa Korte Suprema. Wala nang kwenta yan. Kahit nga yung mga hearing-hearing dyan sa Senado, resolution na panawagan sa CICC. Wala nang saysay ang mga resolution. Kahit saan tayo sa Pilipinas. Dahil nga kinidnap na si PRRD. Ang proseso sa ICC na sa kadyutahang chamber eklabush, Rome Statute ek. Sabi ko, pati mga alien, pati mga patay, buhayin at papirmahin, hindi na yan, mga kababayan. Yang form na yan na humihingi ng inyong mga, ng inyong mga identification, saan gagamitin yan? Pagkakwartahan kayo, ibebenta kayo?
Wala nang power ang Supreme Court na yan, mga kababayan. Ngayon, ano ang pwede niyong gawin dyan? Sa lahat ng kumuha, ng kinuwaan, okay, unang-una, tignan niyo yung papel, bogus. Tignan mo yung papel na yan na pinapakita ko sa inyo. Bogus, di ba? Sinong, napag-usapan na natin yan the other day. Sino ang kumukuha ng data na yan? Anong organization? Di ba? Kasi sinasabi din, syempre kumausap tayo ng kaibigan nating abogado, di ba? Yan ay paglabag sa Data Privacy Act, RA 10173. Pwede sila talagang kasuhan dyan, mga kababayan, dahil kinuha nila name, address, phone number, ID pa, ID ng school, tawag dyan, school ID, tsaka what else ang kinuha nila? Teka, tingnan ko. Mga kababayan. Okay, ano pang kinuha nila? Yeah, mga ID na ganyan. Alright? Anyway, mga palangga. So ngayon, ang ginagawa ng mga yawa na ito, mga pagkababayan, subject for urgent request for resolution, petitions concerning the arrest of former Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Yun ang purpose nila para isubmit doon sa Supreme Court. Ngayon sabi ko nga, 'di ba? Sino ang nagko-control ng data na 'yan, ng privacy ng mga tao, ng mga information ng mga taong pinagkukuha nila? 'Di ba? Sino ang magtatago o safekeeping bang term doon? Anyway, saan i-store? Saan itatago yung mga impormasyon na yan? Sino ang responsabling tao? Yun nga sinasabi ko, di ba? Sino yung data controller? Di ba? Wala nga nakalagay dyan sa checkbox nila. Tignan niyo. Okay? Na nag-a-agree ba sila? Tignan mo, oh. May nag-a-agree ba? Dapat may nag-a-agree ka ba dito? 'Di ba? 'Di ba usually pag may pinipirmahan tayo na na mga dokumento, may agree or agree or no sa kinukuhang impormasyon. Walang line na ganun, 'di ba? Hindi pa pwede sapilitan? 'Di ba? Paano nila i-secure yung information ninyo? Paano, sabi nga ng Team Alindog, ano yung safety measures? Paano nyo, ano yung safety measures? Tapos, let's say, for example, na-realize ng pasyente, ng respondent na, ay, teka muna. Diba? Saan ko ba ito makikita itong mga information ko pag gusto kong i-double check kung ano ba itong napirmahan ko? Kasi, papel lang. Ayan, nakita nyo, isang papel lang. Tapos hindi natin alam anong agency, anong organization ang kumukuha nito. Sino nag-iingat ng mga data? Let's say, for example, nagbago ang thinking mo later on, yung mind mo. Ay, teka muna, nagbago isip ko, napilitan lang ako. Paano ko i-withdraw itong information na binigay ko sa iyo? Diba? Kaya pwede yan ireklamo sa National Privacy Commission. Pwedeng ireklamo, pwede silang kasuhan, mga kababayan, dahil yan ay pwede talagang nilabag. Malinaw pa sa sikat ng araw na nilabag nila yung Data Privacy Act. At sabi ko nga, wala na pong saysayan. Wala nang saysayan pagdating sa Supreme Court. Sabi ko nga kanina, wala na tayong habol dahil pinakidnap na ni Bangag, mga kababayan. Yan ay illegal nilang ginagawa. Sinong kumpanya, anong NGO, anong organization, anong kajotahan. Mga kababayan, anong kajotahan ang kanilang ginagawa? Kasi wala kang hahabulin eh. Sinong hahabulin mo? Pag may nag-leak, maya-maya may nagte-text na sa inyo, o pwede ka bang di ba? Ang dami pa naman sa atin ngayong mga scammer. Magte-text ng ganito-ganyan, padalan mo ako ng pera. Hindi lahat ng ating mga kababayan ay brilliant or alam nila kapag niloloko sila. Mamaya, mabwisit lang sa inyo yung mga alpot na yan o gano'n-gano'n, tatakutin kayo. Ito yung maangas na si Petra, gano'n, itakutin ko nga to. Di ba, mahilig sila manakot ng ganyan? Di ba?
Dapat pinaliwanag nila. Ano yung purpose? Ayan, yung petition nga sa Supreme Court. Yun nga, sabi ko nga, outdated na yan. Wala na yan. Invalid na. Wala nang saysay. Kasi nga, nakidnap na nila si Pangulong Duterte. Walang security measures, walang agency kung sino nagpapakuha, wala ring contact person. Tignan nyo, may contact person ba yan? Diba? Yung form na yan, may kopya ka ba na, ito, nag-present ako ng ID ko na ganito, ganyan. At least man lang, may duplicate copy. Yung pinagkuhaan nyo ng information at alam ng tao kung sinong hahabulin niya kapag sakaling may nambwisit sa kanya. Maremot, may tawag sa phone number niya, pwedeng takutin, o magbigay ka ng 1,000,000. Si Alpot ito, kung hindi, dudukutin ko yung anak mo, alam kong address mo, number 101, chuchuchuchu. Diba? Nakita niyo mga kababayan ang ginagawa ng mga hinayupak na ito? Budol, bugo, walang transparency kasi mga kababayan, hindi nyo basta, ang hirap kasi sa ating mga Pilipino yung iba, lalo na yung, kasi kaya nga kayo binibiktima ng mga kawatan, ng mga politiko, kasi yung mga mahirap nating kababayan, lalo na yung mga nasa, yun ang sinatawag nilang nasa marginalized or poorest of the poor. Kayo ang laging biktima. Kasi hindi kayo nag-assert ng right ninyo. Perma lang kayo ng perma. O sa bagay, siyempre ginamit si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung anong sinabi nila exactly doon sa perma. Siguro pwede sabihin na, pumirma po kayo para mapalaya natin si PRRD, ganyan. Baka pwedeng ganon. Hindi natin alam kung anong pinagsasabi ng mga putang inang ito. Di ba? So yun mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi natin alam kung pagkakitaan nila, anong pang gagawin nila dito? For election purposes sa 2028? I don't know. Kasi sabi ng Team Alindog ko, baka tumakbo sila sa party list or whatever. Wala naman tayong pakialam doon. Kalayaan nila, tumakbo sila hanggat gusto nila. Pero yung eto, gagamitin tayo, kami naman tayo. Lahat na lang ng kaputahan, ginagawa nyo kay Pangulong Duterte. Matapos na expose ang private part ni PRRD ng Alpot. Ngayon, eto na naman, expose na naman. Resolution na naman sa Supreme Court. Chucho. Uy, may abogado ba dito? Alam niyo sinasabi ko? Hindi tayo nagsasalita dito na wala tayong basihan. Ano itong mga nagsusuporta kay Inday Sara? Ginagamit lang, sabi nga ng Team Alindog, pumunta pa sila sa Davao kasi sa Davao para magsip-sip doon kay Labasti kung ganito, para kung sakaling napalaya si Pangulong Duterte, sila ang una naka-celebrate ang mga giatay doon sa pamilyang Duterte. Feeling pamilya, mga yawa na ito mga kababayan. 'Di ba? Yung resolusyon na yan, hihilingin mo lang kapag yan, sabi ko nga kay Senator Bato at kay Senator Bongo, applicable yan. Kasi hindi pa nga hindi pa nga siya hindi pa nga sila what do you call it? Naaaresto. 'Di ba? Sobrang pambubudol ang ginagawa sa inyo. Mga kababayan, kaya nga nandito ako taga Boljak. Sige nga, tanong mo sa mga buwaka ng inang yan. Sino ang mag-iingat o magpo-protect sa inyong mga impormasyon? Meron ba silang opisina? Meron ba silang data controller? Mga alpot lang sila Di ba? Patuslok lang na ng patuslok yung mga mukha nila, pati kipayata nila, pinapatuslok nila. Wag po kayo sa aking mga palanggang mga OFW, pare-pareho tayo na sumusuporta kay PRRD. Pero wag po kayong tanga ha. Kasi binababoy kayo ng mga yawa na ito Tinatarantado kayo ng mga buwaka ng ina. Pwede niyong bawiin yan. Diba? Ireklamo nyo. Alam nyo, pwede nyo kasuhan. Baka magkapera pa kayo dyan. Sa lahat ng pumirma, kasuhan nyo yung mga yawa na ito, ha? Okay? Lahat ito, pagkakaperahan itong mga ito, bakit sino ang nasa likod niyan? Sino ang nag-utos niyan? Nagagamitin tayo, kami naman tayo. Magkuha kami tayo ng signature para makalabas ka na. Ulul, akala ko ba magaling si Kaufman? Dahil kung todo tanggol kayo mga yawa mo. Pwede po kayong, sabi ko nga, pwede kayong magreklamo sa national, magsumulat kayo. Okay? O kasuhan ninyo mga hayop na to. National Privacy Commission. Pwede po kayo mag-file dyan, i-google nyo na lang. National Privacy Commission. Mag-file kayo ng complaint, humingi kayo ng investigation sa mga hayop na ito.
Dapat ipaalam nyo na sa National Privacy Commission na kinukuha ang inyong mga impormasyon, mga kababayan. Sabi ko nga, wala ngang wala ngang check dyan na o pumapayag ka ba na kukunin ko ang iyong information. Yes or no, ganyan, chuchu-chuchu. Wala, di ba? Wala. Kasi ang interest nila ay nakawin ang inyong impormasyon, lokohin kayo. Wala ngang choice. Saan mo hahanapin ngayon? Saan mo makikita yan? Tanongin nyo, paano nyo iniingatan ng aking impormasyon? Kasi wala, bogus. O, tignan nyo. Yung papel nila, ganyan. Kahit sino pwedeng gumawa yan, walang logo. Anong organization? Dapat nilagay dyan, Team Alpot. Diba? O Alpotera, Pachukchak, Patuslok na mga bilat, mga ganyan. Ilagay nyo lahat yan. Sabi ko nga, kahit hamalon, isubo nila yung mga buto ng Supreme Court Justices na mga lalaki. Hindi mag-i-effect yung resolution na yan, mga kababayan. Hindi yun na yan. Pwede kayong takot-takutin ng mga hayop na yan kapag nakuha nila yung information ninyo. Diba? Alam na alam ko yan at alam na alam yan natin. Teka, tagalin na natin to. Itong yawa na ito. Para makita nyo naman ng buo yung alindog ko. Alam nyo na ha, mga kababayan. Ano daw? Obvious naman na niloloko nila yung tao. Yes, palangga. Okay? Huwag magbigay ng personal details. Hala, mahirap yan. Yes! Hindi tama ang ginagawa ng abogado. Ay, nawala ka na. Has Garcia. So ngayon, yun na nga, misvindicated natin. Okay? So mga kababayan, sabi ko sa inyo, alam na alam ni Zaldico, okay, na kinidnap ang Pangulong Duterte. Okay? Alam na alam ni Zaldico na nakipagsabuatan si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaluslos. Kaya inaantay-antay natin, baka maglabas ng video ito si Zaldico, mga kababayan. Okay? So please lang sa aking mga kapakapwa, mga palangga ko na OFW, okay? Huwag kayong maniwala dito. Oo, parang meron silang press release, dito sila nangingi ng pera. Palangga, napakadelikado yung phone number nyo. Phone number nyo, pati ID ng company ninyo. Eh alam niyo naman yan mga yan, pwede kayong harasin sa company nyo. O ako si Juan de la Cruz, yang si Petra na nagtatrabaho sa inyo, pok-pok yan. Pwede kayong sirain. Ingatan niyo yung mga ID niyo, mga palangga. Hindi po pwede yan. Sabi ko nga, mga kababayan, grabe ang lumalabas na issue ngayon. 'Di ba? Sa bangag administration na ito. Hindi ka natin alam eh. Baka utos na mga bangag yan. Baka double agent, naglalaro yung mga hayop na yan. Baka si bangag o si Lisa Tanas. Tandaan nyo, trillion ang pera. Okay? Na ninanakaw ng mga bangag, kaya pwede silang magaling yan si Lisa Tanas at si bangag na kunyari, Duterte muna kayo ha. Di ba? Parang si Taning, Duterte kayo, mag-akap-akap muna kayo kay Inday. I love you, my love. Di ba? Ganon-ganon. Maglaro muna kayo, kumuha kayo ng mga data, ng mga ganitong chuchu-chuchu. Ako ba, kinukuha ko yung mga data ninyo? Yung mga nakakilala sa akin. Yung mga nagbibigay dun sa dahig. Pinapagalitan na nga ako ng Navy SEAL ko eh. Pag nagtatanong palangga, here's my phone number. Hindi ko na makabisado yun. Ang dami ninyo. Ang ginagawa ko, ito yung number ko. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ng friend ko, ano ka ba lahat na lang? Sabi niya, ingay mo. Yung number mo, binibihaya mo na. Sabi ko, madali naman i-block kung buwiset, di ba? Binigay ko na yung phone number ko. Wala akong time manguha ng mga information nyo. For what? Di ba? Anong resolution petition eklabus na yan, mga kababayan? Di ba? So anyway, punta tayo kay Zaldico. Zaldico, lumabas ka na. Ilabas mo na yung video na nag-check-in yung mga ICC, ICC personnel. Official na nag-check-in, na pinashopping na Tambaluslos, pinag-shopping ninyo, pinabongga-bonga, di bodyguard pass, shopping galore. Diba? Total, inilabas na naman ni Zaldico tungkol nga dito sa 100 billion budget insertion. Recently, sa kanyang sulat, sinasabi ni Zaldico dun sa sulat niya, kay Bangag Jr. na, ayun,
yung tungkol daw sa budget na yun, sinusunod daw lang niya yung mga sinasabi ni Bangag Jr., kung ano yung utos, kung anong kahilingan ng hari ng mga bangag, ng mga adiktos, yun lang daw ang ginagawa niya. Then may binanggit siya doon sa sulat niya na si Escudero, 'di ba? Na gusto talagang gusto niya yung 200 billion budget insertion niya. Okay? Gustong kinaltasan yung Department of Education, Health, Department of Agriculture, DOH, DOTR, NIA. Diba? Dahil sa kagustuhan ni Escudero na i-insert yung 200 billion na yun. Isa yun sa mga sa mga panibagong pasabog ni Saldico doon sa sulat niya. Kaya no wonder, yung aso ni Puso ay nakasuot ng 12 nung nainggit siya kay Pia Wurtzbach, pinasuotan niya ng 12 million Bulgari ba yun, mga kababayan? Kita niyo itong mga ito? Di ba? Imbes na durugin natin ng durugin ito, mga hayop na ito, dahil sa 100 billion o mahigit pa, trillion, di ba? Na giniit ni Zaldico na yung 100 billion list na galing doon sa brown leather bag ni Bangag. At sinasabi niya na sinabi niya na, yun na, kasabot si Adrian Bersamin. Yung listahan na yun, pinakaingat-ingatan ni Bangag, paulit-ulit na lang, mga kababayan. Pati yung rice cartel, overpriced na mga abono, 'di ba? Yung 1 peso per kilo na siningil, tapos napunta lang daw sa mga importers na mga kaalyado ng mga Bangag. Ano sabi ni Zaldico? Dapat ipaimbestigahan dito sa Bangag administration, pero ayaw nga imbestigahan. Itong sulat niya, February pa ito, di ba? Tapos isa pa yon, sinabi ni Zaldico na itong First Lady Satanas ay meron ring 1.8 budget para sa mobile laboratories. Nakita niyo, buong pamilya. Siyempre sa Office of the Vice President, kasama si Lisa Satanas dyan. Din si Sandro Marcos, 50 billion. Din si Lisa Satanas, di ba? Parang, siyempre, lang yun project niya lang, kaputahan niya. Love for All, 1.8 billion. Pag sama-samahin mo, pera pa rin ang bayan niya na ninanakaw ng mga walang hiya. Mga kababayan. Di ba? Kaya naiipit yung mga budget dahil ninanakaw nila. Okay? Ninanakaw ng Bangag administration na ito na dapat sabi ko nga, bumulagta na lang si Bangag anytime. Dahil sa sobrang pagnanakaw ng mga hayop na yan. Ito mga ka-update, kung meron ho kayong komento, reaction, kasi nga dito sa billion, trillion na nawawala sa kabanho ng bayan, may posibilidad ho talaga na pinopondohan ni Marcos Jr. ang ICC. Isa pa ho yan si Atty. Kaufman. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.